Ito po si Toto Tirador ulit. At ang ating pag-usapan sa ngayon ay ito po yung ebidensya na ang mga congressman na pumirma sa impeachment laban kay Sara Duterte ay tumanggap ng 150 million na mga proyekto para ito sa mga tinatawag na AKAP, AX, at saka MAEP na mga guarantee letters. So, tatalakay natin ang mga guarantee letters. Okay. Ang umpisa natin ay, ang tanong, inilabas ko ito sapagkat maraming nagtatanong, may ebidensya ka ba, Tirador? May ebidensya ka ba, Toto Tirador, na may mga congressman na tumanggap ng 150 million sa bawat pirma ng congressman para sa impeachment laban kay Sara? Ang first evidence ko po ay ganito. Bakit? Ayan ang katotohanan na sabay-sabay sila pumirma. 215 at may humabol pa na 25. Naging 240. Sino ba naman napipirma na hindi 2 oras lang, hindi pa nabasa? Bakit ka pipirma? So, yan po, sapagkat na pumirma sila na kahit kulang ang oras at kahit hindi nila nabasa, yan po ang ebidensya na may ibinigay ang nagpapirma sa kanila. Sino ba nagpapapirma sa kanila? Yung boss nila na si Romualdez. Martin Romualdez. That's the first evidence. So, the second evidence ay yung katotohanan na dahil sa pagmamadali, yung kanilang verification ay depektibo. Hindi sinunod kung ano na ayon sa House rules na dapat na verification. Ang verification kasi yun, ipasinumpang salaysay na nilalagay po sa hulihan ng reklamong impeachment na kung saan yung mga nagdeklara na pipirma sila bilang nagreklamo ay sila po ay nanunumpa sa katotohanan na nabasa nila ang lahat ng impeachment complaint at saka mga ebidensya. At nanunumpa rin sila na lahat ng nabasa at na mga aligasyon at mga ebidensya ay personal nilang alam o naintindihan nila yung nabasa nila. Pangatlo, ay kailangan manumpa sila sa sinumpang salaysay na yan na yung mga nakalagay na mga ebidensya at mga salita ay bawat article of impeachment, bawat mga pangyayari na nagsusuporta sa bawat article of impeachment ay alam nila na personal at kung hindi man nila alam na personal ay hango sa authentic na record. Ang pang-apat ay kailangan isumpa nila na ang sinampang nila na reklamong impeachment ay lehitimo at hindi po sa pagpakay na paninira o pakay na pangharas o pakay na makakakuha ng leverage o pakay na hindi para sa politika. So, yan po ang dapat na deklarasyon. So, ngayon, sapagkat na mali, ano bang i-verification na nilagay? Wala pong nakalaman sa ganun sa verification nila. Verification na nilagay ay sinabi lang na verified. Wala naman sinabi kung anong detalye na verification. At yun ay pinirmahan ng mga 250 15 congressmen ang pumirma. At kilala sila ng Secretary General ng House of Representatives. Yun lang. So, depektibo na. Yun pala, kung dyan palang pwede mo nang ibasura. Kasi ang treatment yan sa batas, sa Supreme Court na Rules of Procedure, kapag hindi po na tama pag-verify, ay tinitingnan po yan, kinukonsidera with prima facie evidence na hindi napirmahan ang reklamo. Alam mo kung hindi napirmahan, parang walang reklamo. Ganon po yung treatment yan. So, ang kasunod na ebidensya ko ay yung maraming mga congressman ang nagpaliwanag. Kasi alam nila nagagalit yung kanilang mga botante. Kaya nagpaliwanag sila kung bakit sila ay pumirma sa kanyang tinatawag na impeachment complaint. So, ang number 1 evidence ko po ay ito, ipapakita ko ngayon ang ebidensya. Mismo yung petition na sinampa ng grupong Mindanao na lawyers sa impeachment complaint sa certiorari at nilatag nila lahat ng ebidensya. Pero bago ang lahat, nais ko muna siguro ipasa dito. Ito na, wag na natin
Huwag nang intro-intro kasi pwede sapat na ito. Ito mong number 1 na ebidensya natin. Ito po yung kopya ng petition na sinampa sa Supreme Court ng mga abogado sa Mindanao. So ito po isa page, anong page to? Page 84 ng kanilang petition. At by the way, yung petition na binabasa ko, ay makikita nyo ito sa website ng Supreme Court sa public pleadings. At tingnan nyo po yung tinatawag na petition for certiorari and prohibition na sinampa ng mga Mindanao lawyers. Sa page 84 po, makikita nyo po yung nakalagay roon. Page 84, 42, 65. Page 82, 83, 84. Ito una. Ang unang pinipresenta po ay si Congresswoman Mitzi Kahayon ng Caloocan. Yan po. Ayon kay Mitzi Kahayon, itong sinasabi dito, Honorable Mary Mitzi L. Kahayon, uy, reason for voting in favor of the impeachment of Vice President Sara Duterte. Ang kanyang rason, sa takot na mawala siya ng budget para sa TUPAD program. So, ito ang sinabi niya. On February 7, 2025, during a TUPAD distribution event sa mga residente ng Caloocan City, ay nagsalita si Congresswoman Mary Mitzi L. Kahayon Uy. Siya po ay natalo na ngayon ni Edgar Erese, District Representative ng Caloocan na 2nd Legislative District. At inamin niya na ang realidad sa politika na ito ay nakatali sa budget ang dahilan kung bakit siya nagdesisyon na pumirma sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Sabi niya, hindi na ako magpapaipokrito sa inyo na kapag tayo ay di kasama sa majority, karamihan sa nangyayari, nawawala ng pondo. Yan po ang binanggit niya. So, 2125. Okay, hanapin natin hanapin natin sa AI kung ano tong video na to para may papatugtog ko sa inyo. Yan, TUPAD distribution event in Caloocan City. Sana makakuha tayo ng video. Hingi tayo dito sa ito na ata. Papakita ko sa inyo. No, hindi yan. Luma na yan. Ang alam ko sa sa TikTok yun eh. O ito, nakita ko na. Ipakita ko sa inyo. Ito po yung isang ebidensya, pinakamagandang ebidensya to para patunayan na ang mga congressman na pumirma sa impeachment ni Sara ay nakakuha ng pondo. Ito po. O, ito. I-play natin. Tayo, kasi hindi naman ako mag-desisyon ng sarili ko lang. Tama po? Hindi naman ako binutawan ng Distrito 2
para hindi ko tanongin kung ano yung kinakatawan ko. Tama po ba ako doon? Kaya tinanong ko, alam niyo po ba sa totoo lang, mas marami sa kanila ang pabor sa impeachment. Kaya kasi po ganito, alam naman natin, hindi na ako magpapaka-ipokrito sa inyo. Hindi na ako na kapag tayo ay hindi kasama sa majority, karamihan na nangyayari, karaniwan na nangyayari, nawawalan ng pondo. Tama po ba ko doon? Baka mamaya, pag pumoto ko ng impeachment, hindi na natin ito makituloy. Diba? Kasi yung pondo nilalaan dito, baka makuha na. Diba? Nakukuha po ninyo. Nakukuha po ninyo. So, ano po ba? Kung kayo po nasa kalagayan ko. Kasi nga, desisyonan ko to, o hindi ko ito desisyonan, may masasabi at masasabi yung kalaban. Tama po ba ko? So, ano mas iisipin ko? Ako na lang ang sasalo lahat ng mga pambala niyan. Diba? Pero ang importante, nasalit ko yun para hindi kayo mawalan. Ayan, ha? So, yan ang isang ebidensya. Umamin siya pumirma para hindi siya mawalan ng pondo para ibibigay sa kanyang distrito. So, yan, isang ebidensya yan. So, ngayon, balik tayo doon sa petition. So, basahin natin ang nakalagay. Hindi na ako nagpapaipokrito sa inyo na kapag tayo ay di kasama sa majority, karaniwan sa nangyari, mawawalan ng pondo. Yan ang sinabi niya. Tapos, in-explain niya. She explained that her decision to support the impeachment was driven by the risk of losing funds allocated to essential programs such as TUPAD. Sinabi niya, baka mamaya pag hindi ako bumuto ng impeachment, hindi na natin ito maitutuloy. Kasi yung pundong inilaan dito sa TUPAD, baka makuha na. Yan po siya sabi. In-explain pa niya, nakuha po ninyo, so ibig sabihin, naintindihan ba ninyo? So ano pa ba kung kayo po ang nasa kalagayan ko kasi nga desisyonan ko ito o hindi ko po desisyonan? May masasabi at masasabi yung kalaban. Tama po ba ako? So ano masisipin ko? Ako na lang po ang sasalo lahat ng mga pambala niya. Diba? Pero ang importante, nasalig ko yun para sa inyong nawalan. Alam mo, lumalabas na traidor ito. Sabi niya, her remarks revealed that the sole reason for her vote in favor of impeachment was the fear of losing budget allocation for the TUPAD program. TUPAD or tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers is a temporary wage employment assistance program for displaced, marginalized, and vulnerable workers. The statement suggests that she did not in any way believe that Vice President Sara Duterte committed the alleged acts that warranted her impeachment. Ito naman si Cebu Representative and Deputy Speaker Vincent Franco Prasco also feared getting zero funds for their projects in the district. A week later, hanapin din natin yung salita ni Vincent Prasco. Kasi meron din siyang video na nagsalita din siya. Yan. Ito, nakita ko rin. Okay. So, ipi-play ko na rin si Vincent Prasco. Pangalawang ebidensya natin po ito. Si Congressman Prasco, Joke Prasco, kung tawagin. So, yan ha. Ang number one reason yun, anong ipirma. May mga... Mr. President, my vote is yes. My dear colleagues, Nako. in our Constitution, the sovereign Filipino people agreed to establish a government that will run our country. Ulitin Ang natin. number one reason yun, anong ipirma ko sa pagpahatot sa... Sabi niya, number one reason, bakit ako pumirma sa impeachment.
kay Sara Duterte. Sige. Impeachment complaint ato sa Senado. Number one reason, labaw sa kanang mga reasons tungod ninyo. Ang rason bakit at lahat ng rason ay dahil sa inyo. Tungod sa ato ang mga programa. Dahil sa ating mga program. Tungod sa mga talambuan nga ato nang nabuo. Dahil po sa ating mga success na ating dapat kukunin, kaya pumirma daw siya. Yan. Dinhi sa ato ang lungsod sa Liloan sa tibok Quinto Distrito. Dito sa lugar sa Liloan. Nga marisgo ang ato ang mga programa. Ang number one reason gyud nganong nipirma ko sa pagpahatot sa impeachment complaint ato sa Senado. Number one reason, labaw sa kanang mga reasons tungod ninyo. Tungod sa ato ang mga programa, tungod sa ato ang mga proyekto, tungod sa mga talambuan nga ato nang nabubo dinhi sa ato ang lungsod sa Liloan sa tibok Quinto Distrito. Di man ko gusto nga marisgo ang ato ang mga programa. Ang number one. So yan So titingnan natin ito, may mga tira pa laban sa kanila. May mga nananawagan na pag-inhibit doon sa mga senador na pro-Duterte umano. Ikaw ba ay isang ayon na dito? Magiging patas ba ito? How about yung mga anti-Duterte naman? I think it's a very desperate and almost a stupid move. Dahil alam natin, the 24 senators should be the judge. Ano ang where is the fairness kung alam natin na yung idea ng isang senator is leaning on the side of Duterte? Paano naging bias kung sa tingin niya ay talaga lang walang kaso na against VP Inday? In the first place, yung 125 million, galing yun kay Bongbong eh. Binigay niya on the last minute. And I think na short change talaga si VP Inday. Pero I think the bottom line of the impeachment trial is VP Inday was very active in using her confidential fund and her office in fighting insurgency. Lalo na yung mga recruitment sa mga school campuses. As DepEd Secretary, talagang nilabanan yun ni VP Inday Sara. Kaya galit na galit yung Kamatayan Black, galit na galit yung mga makakaliwa at yung mga terorista. Dahil isa si Inday sa pinakamatapang, pinakahaligi sa laban ng mga Pilipino, laban sa rebellion, laban sa komunista, at laban sa mga terorista. Nakikita naman natin na ang House of... Tama na yan. Yan ang mga offshoot o resulta ng pagtatraidor ni Joke Prasco. So, ano pa bang ibang ebidensya natin? Ito, ibalik ko po yung petition. Ito po yung petition na sinumit sa Supreme Court. At ito po yung binasihan ng Supreme Court ng action nito. So, itong salita na sa English, i-translate ko na sa English ng salita ni Joke Prasco. I signed the impeachment because of you. Because of our programs, projects development, I will not risk our programs, projects in the town of Liloan if I do not join the majority. Yan. Speaking in a caravan of services in his hometown in Liloan, Cebu, on Tuesday, February 11, 2025, Congressman Prasco stated that if he did not sign the complaint, the projects and programs intended for Cebu's 5th district are at risk, which included scholarships for the district's 16,000 students, financial assistance for persons with disabilities, senior citizens, and solo parents, and budget for big-ticket infrastructure projects like Camotes Airport. Prasco further justified his vote by explaining that should he fail to join the majority, his office and that of the entire 5th district could potentially have zero budget. So, masiruhan ta sa kaayuhan sa mga programa o mga proyekto sa atong distrito. So, isa pa na kasi Honorable Francisco Jose Bingo Matugas II, reason for voting in favor of the impeachment of Vice President Sara Duterte to ensuring due process, sabi niya. Sabi niya, on February 6, 2025, Honorable Francisco Jose Bingo Matugas II, District Representative of Surigao del Norte, 1st Legislative District, explained his rationale for signing the 4th impeachment complaint against Vice President Sara Duterte in a radio station segment of Bingo Bagtik Mo Servicio. Sabi niya sa salitang Cebuano,
Ako na lang explain na kami sa Kongreso, labi na sa mga namirma, of course, yours truly, is one of the signatories sa fourth impeachment complaint. Nakita namo kay for the past hearings, mga investigations walay makahatag side ang atong Vice President. So ang gusto daw niya ay makabigyan ng pagkakataon si Vice President. As a lawyer, he emphasized that the importance of due process. I'm a believer, I'm a student, I'm a believer of the rule of law. Kay siyempre, nakaagi man tanan, pag-eskwela man law. So isa sa mga prinsipyo nan balaod is due process. So he explained that due process entails giving both sides the opportunity to present their case. So tapos despite acknowledging the Vice President's difficulties in defending herself, he maintained that impeachment provided the legal platform for accountability. So ang mahitabo, hindi nyo man maintindihan yung English, anong Cebuano, sabi niya, from what I've observed in the investigations, it seemed difficult for the Vice President to defend herself. But we should ensure she is given the chance through a legal process. I personally see this impeachment process as a platform for due process. I signed to give BP Plaza Sara the opportunity to rebut. So his remarks indicate that his reason for voting in favor of impeachment was to ensure due process. This suggests that he did not necessarily believe that Vice President Sara Duterte committed the acts. So Honorable Peter Miguel naman, yan, ang sa kanyang rason naman ay sa South Cotabato 2nd Legislative District. Actually, natalo siya shared his perspective on the impeachment of Vice President Sara Duterte. Sabi niya, ang pinaka-importante lang naman dire, ginlantaw lang namon kung ara, form, and substance ng complaint. So, check whether the complaint meets the required form and substance. So, why tagin husgahan ang sulod sa complaint? So, on our part, it is merely procedural. It is what we call as ministerial. We only verify the complaint. That's why the document we filed is called verified complaint. So, yan po ang resulta. Nagdaan lang daw sa kanyang papel, hindi niya binasa. Kaya pinirmahan niya. To be honest, wala. Dininay niya na may monetary consideration. Ini voluntary lang daw sa kanya. Okay. Pero ang katotohanan dyan, natalo na siya ni Ferdinand Hernandez. Okay. Si Lordan Swan, na congressman naman ng Cagayan de Oro, sabi niya, the reason for voting in favor of the impeachment of Vice President Sara Duterte was to ensure that she was given due process. He also cited the pressure of aligning with the majority. Ito matindi. The pressure of aligning with majority to avoid being labeled as the opposition. Kaya pumirma siya, pero pera itong hinahabol dito. So, siya nag-release ng official statement sa Facebook niya. At kung saan sinabi niya, ito, joint official statement of Congressman Christian Is Onabia and Lordan Swan and Yevgeny Bambi Imano on the endorsement of the verified complaint for impeachment. As elected representatives sworn to uphold the Constitution, we, Congressman Christian Onabia, Congressman Lordan Swan, and Congressman Yevgeny Imano have endorsed the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte in adherence to the principles of transparency, accountability, and due process. This endorsement is not a verdict of guilt, nor is it driven by political interest. Rather, it is a recognition of the constitutional process that ensures all public officials are afforded the opportunity to respond to allegations in a fair and impartial forum. By allowing the impeachment process to proceed, the Vice President is given the platform to present her defense, refute accusations, and clear her name before the Senate, sitting as the impeachment court. Our vote for impeachment was not to condemn the person of the Vice President, but rather to ensure that she is afforded the proper forum. Paulit-ulit. So, ito mga rason na mga hindi totoo. Our decision was made in good faith and in the best interest of our democratic institution. Upholding the rule of law and integrity of public office is a responsibility we take seriously regardless of political affiliations or personalities involved. We remain steadfast in our commitment to good governance and public service, and we trust in the democratic mechanism. So, ibig sabihin, bakit sila mag-explain? Ang tanong niyo, bakit sila mag-explain? Kung wala silang ginawang kasalanan. Pero sa interview niya sa kanya, sa radyo sa Brigada FM, bugat ni ining decision sa ako, dili ni sayon. Mabigat daw decision sa kanya pagpirma at hindi madali. At sinabi niya, the political reality of budget allocations. Ito, umami na siya. Sama sa akong giingon,
Sa English na lang basahin ko. As I said earlier, if we do not align with the administration, with the majority, we will be considered part of the opposition. And once we are in the position, it becomes difficult to request additional budget allocations. So ito po yung indirect admission na yung 150 million na binibigay sa kanila na soft projects. Sa 50 million sa 25 million sa tupad, 25 million sa AX, at sa AX at saka AKAP. Yun po ang binigay sa kanila. So, Secretive Conduct of the February, ito yung caucus. Tapos may umamin na si Honorable Ronald Cardema, chairman of the Duterte Party List, expressed dismay about the lack of transparency leading up to the impeachment caucus in February 6 interview. Actually, narinig pala niya, hindi ko nababasahin yan. Wala pala siyang mga gandang ebidensya. Si Mayor Magalong naman, sabi niya, alongside criticisms of the ayuda para sa kapos ng kita program, which was merely inserted by the House of Representatives into the 2025 national budget, Baguio City Mayor Magalong has exposed what he calls as 7-7 scheme. Kung hindi ka sasama doon, patay kang bata ka. So, yan po ang ilan sa mga ebidensya na sinumiti sa Supreme Court. At, of course, yan ang binasihan ng Supreme Court kung bakit umaksyon ito na ideklara na null and void ang reklamong impeachment. So, that's it. Yan po ang mga ebidensya pinapakita natin. At siyempre, yung iba hindi naman talaga amin. At walang tao amin. Tandaan niyo po yan. At hanggang dyan na lang at mag-shoutout na lang ako. Si Ben Rickmador, Rodi Rabi, Pastor, no? Tapos si 3D Fairchild. Torne, kaya ba ubusin ang confidential funds sa 125 just 11 days? Kayang-kaya ubusin. Bakit? Ganito po yan, 3D. Sa SAF, hindi ko alam kung magkano ang binigay nila sa mga kasama ni Marwan, yung number 1 bomber sa Asia. Bakit namatay yung SAF 44? Nalala niyo sa Mama Sapano. Kasi pumunta sila roon sa lugar sa Mama Sapano. At ang Mama Sapano ay lugar ng mga MILF. So, para lang silang pinagpraktisan na parang mga pato na binabaril. Suppose pumunta sila doon sa eksaktong lugar kung saan yung bomber na si Marwan. Paano nila natunton, 3D Fairchild? Tanong ko sa iyo, may idea ka ba? Alam mo, sa totoo lang, mahigit, hindi ako malak, kailangan mga mahigit 50 million ay binigay ni Noynoy Aquino para maitunton lang, para maibigay ang location o lokasyon ni Marwan. Yan po ang dahilan. Kaya wala pong eksaktong presyo sa inaraw-araw, hindi po standard yan. Alam mo ba, 3D Fairchild, manood ka nga ng YouTube documentary na ang title niya is 0-30 sa YouTube. Ba't kita mo dyan nagbigay ng bagong-bagong bumili ng bagong Ferrari ang mga CIA para ibigay sa isang tao kapalit ng cellphone, ng telephone number kung saan mahagilap si Bin Laden. So dapat maintindihan niyo, walang eksaktong presyo na hindi po standard yan. Okay? Sabihin na perjury ba dapat kaso dyan sa mga kongresuman? Pwedeng kaso na perjury kung talagang sisinungaling sila. 3D Fairchild, tanong ko na rin, Torne, naubos 125 billion kapatid, ano po ang output? Meron po silang output na ibigay na po dyan sa, hindi po yan pinapakita, 3D, dapat maintindihan mo, mga sikreto kasi yan. Pag ibinigay mong output, at pag binigay mong pangalan, mabibisto, mamamatay yung mga taong pinagkukunan ng informasyon. Pero hindi ko rin sinasabi na hindi binulsa ni Sara. Pwede pong mangyari na binulsa niya. Okay? So, mali po yung ginawa ng Quadcom o ng government na ipakita yung mga resibo. Kasi po, pag pinakita mo ang totoong pangalan, ay pwede silang patayin ng mga NPA. Kasi kalimit po, ginamit po laban sa mga nag-ooperate, pumapasok sa high schools na nagre-recruit sa mga magiging NPA. Okay? Sana naintindihan ninyo yan. Cynthia Gabriel, ginamit sa paghuli nila Castro, Jokno. Yun, pwede rin mangyari na doon ginamit. Kaya natunton kung bakit na, biro mo na nakita doon sa bukid noon. Bakit nala sa Talaingod Municipality, ang layo-layo niya yun, nalaman pa na mayroon plang operation doon. Yan ay dahil po sa ginamit na confidential fund. Ben Reclamador, kung nilabanan ni BP Sara ang insurgency sa DepEd, nasaan ang resulta? Marami pong resulta. Kaya nakita mo nga, maraming naaresto, maraming sumuko. At hindi na
nabawasan na yung pag-recruit ng mga bata na magiging NPA. Benji Pasco, sa taas ng pangarap ng ni Tambaluslos, kailangan maalis sa pwesto sa Madam. Ben Reklamador, ang niluloko lang kayo nito. Ang sa likod nito, ang dulot-dulo nito ay ambisyon ni Romualdez na magiging Pangulo ng Pilipinas. So General Isaac, Diyos me, Marimar, hinahanap nyo 125 million 11 days, samantalang 150M ni 1 day per doon saan na utak nyo, ano nangyari sa inyo? O per pirma ha, 150 million, hindi nyo hinanap. Nuclear reactor reacts, ulitin nyo yan sa 2026 GEA. Okay, Ben Recamador, prime example yan kung bakit mahirap mag-impeach. Pwedeng meron magpirma ng bugas para hindi ma-dismiss ang impeachment. Senator Jose Alan Mendez-Tebelen, it is but natural for them to deny that they signed because of the promises of fund released to them, even if it's true. Nuclear reactor reacts, mas mahal pa ang perma kaysa nilustay. O nga, 125 million ang nilustay, ang perma 150 million. Anong klase? Asan ang logic, no? Let's, Yaltisme Katoto, ang masabi mo sa privilege speech ni De Lima, ay wala yun. Napakinggan ko po yan, wala yun. It's empty dreams. Tapos empty actions. Ginalin Isaac Nuclear, di man pinasa, sinabihan ng pirma, may 150 million agad. Sabi ni nuclear reactor reacts, third differential implied na ang resulta. So yan, so sa susunod, isisiwalat ko po, alis lang ako, ang patungkol sa privilege speech ni Laila De Lima. Okay? Magandang umaga po sa inyong lahat.